Are you excited mga ka-sounds? Let's go! Let's do this! What's up mga ka-sounds? For today's vlog, nandito tayo ngayon sa ating munting farm. So ayan mga ka-sounds, matagal-tagal din tayo. Hindi tayo nakakapag-upload ng mga videos about sa farming. But for now, tuloy-tuloy na yung pag-vlog natin dito sa ating munting farm. Alright? I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. So ayan mga ka-sounds, happy farming sa ating lahat. So nandito na naman tayo sa ating munting farm. So ito, nakikita nyong mga patining natin dito sa third patining pin. Ito yung patining natin na 2 months old. So ito yung i-dispose natin. So kalahating buwan na lang, ready for dispose na to. Kaya sad-sad na yung pagkain natin dito na bimig hog grower stage na sila. So ito naman yung iba. So target natin dito mga 2.5 months lang. Pwede natin i-dispose. Kasi hindi na natin paabutin ng 3 months. Ito, dito sa first patining pin na target natin, gagawin nating 3.5 months for dispose. But itong nauna, gagawin lang natin 2 months and a half. Ayan. So meron na tayong mga contact ng mga buyer. So naka-reserve na to sa kanila. Ito yung mga patining natin dito, first patining pin na 3.5 months yung target natin. So tara, magbibenta na tayo. So dito mga ka-sounds, ayan, oras na ng dispose. Ito yung pinakamasayang araw sa pagpa-farming, na oras na ng pagdi-dispose ng mga patining mo. So ito yung i-dispose natin dito sa third patining pin. Target natin, gaya ng sinabi ko, 2.5 months old lang sila. So ngayon andito na yung buyer natin, magdi-dispose tayo. Ayan. So pipiliin yung sa tamang sukat o tamang timbang na pwede natin ibenta. Kasi 2.5 months old lang to. So nasa line 60 plus yung timbang nito. Yan ang target natin. So ang kagandahan nito mga ka-sounds, kasi bukod sa 2.5 months, pag nagbibenta ka ng mga patining mo, bukod sa makatipid ka sa kukonsumo ng mga feeds, ayan, iba-iba yung sukat natin dito sa kada patining natin, yung mga patining pin. Ang ginagawa natin dito mga ka-sounds, every patining meron tayong target na days para sa kanila. So ito, yung third patining pin, 2.5 months lang to. So ayan. Dako ng buhit, dito dako 1 kilo. Kasi ang damato, lamak na. Sakto? 66. So ayan, ito yung 2.5 months old na nagra-range na siya ng 66 kilos. Ayan, merong 65, merong 66. So yan yung target natin. Magandang sinyalis to mga ka-sounds na to 2 months and a half lang, gaganyan na katimbang o ganyan na ang bigat nila. Kasi unang-una, makatipid ka dito sa feeds. Kung gagawin mong 3.5 months lang, so hindi ka masyado lugi sa feeds. So dito 2.5 months, medyo tipid ka sa feeds dito. So kunting pakain sa kanila, and then i-dispose mo na. But titingnan yung mga patining natin kung talaga quality. So dito, nagustuhan ng buyer natin na quality naman ang isa sa kanila. Kasi talaga mapipigi at saka malalaman. So target natin dito 2.5 months dito sa third patining pin. So ayan, so kikuluhin naman natin tong isa kung ilan yung kasukatan or timbang dito sa bawat isang patining natin. Ayan. So tingnan natin kung ilang kilo na naman to. Ayan, kung makikita nyo, quality talaga yung baboy natin kasi malalaman at mapipigi. So tingnan natin to.
So ayan mga ka-sounds, yan yung timbang niya. Ayan, ang kagandahan nito mga ka-sounds kasi bukod sa maaga kang pagdi-dispose, nakakatipid ka pa sa feeds. Kunting feeds, ayan, ibibinta mo na kaagad. Kunting konsumo lang sa kanila. Ayan, makikita mo na mismo yung kasukatan o timbang ng bawat baboy na meron ka. Kasi ako dati dito sa 2.5 months, ayan, nasa linya 40 pataas pa lang. So ito kasi mga hybrid to. Ayan, 2.5 months pwede na. 3.5 months nagre-range na siya ng 90 pataas. Ito naman 2.5 months nagre-range siya ng 60 up. So ayan, dinispose natin itong mga ka-sounds gawa ng ito yung experiment natin kung ilang kilo ba sila sa loob ng 2.5 months, and then sa 3.5 months kung ilang kilo ba. So ganito tayo dito mga ka-sound sa ating munting farm kung paano tayo mag-dispose. Ayan, kasi yung buyer natin nangangailangan siya ng mga patining na quality at saka maganda ang breed, and then malaman, mapigi. Yan yung pinipili ng mga buyer natin. Kalamitan yung mga buyer natin pag ganitong months pa lang, pag nakita yung baboy mo na walang pigi, hindi malaman, so alanganin para sa kanila. Kasi syempre, iniisip nila dito yung karne. Kasi ito, yung mga patining natin, subject to for slaughter doon sa market. Ayan, binibenta nila to sa market. Kaya ang ginagawa ng mga buyer natin, namimili talaga sila ng mga baboy na mapipigi at malalaman. Siyempre, bago natin ilagay sa truck mismo ng buyer natin, siyempre papaliguan natin kasi napakadumi nito. And kalamitan din sa mga buyer, ayaw nila na pag nagbibenta tayo na pinapakain. Kasi kalamitan yung ibang baboy talaga na i-stress. Ayan, may tendency talaga na magpapaalam sila sa loob ng truck. And then bawal din yun kasi pag tinimbang medyo mabigat siya kasi mas malaman yung tiyan niya. Ito, sa ganitong katawan nila, hindi natin to pinakain kasi yun ang request ng buyer. And then beside doon, pag pinakain natin, hindi kukunin talaga pag nakita na pinakain mo kasi lulubo talaga ang tiyan yan. Mahalata talaga ng mga buyer natin. Alright. So ayan mga ka-sounds, ito na yung katas at pagod, sakripisyo. So naging pera na yung ating inaalagaan sa 2.5 months. So ngayon, bumili naman tayo ng feeds para naman sa ating mga baboy na natira doon, and then including yung sa mga inahin natin. So dito tayo ngayon, nagpa-deliver dito sa ating buyer ng Bimig. So actually lahat dito Bimig yung ginagamit ko mga ka-sounds. Ito namang kulay yellow, yung Bonanza, para yan sa ating mga inahing baboy. But itong kulay white, yan yung mga pang patining natin. Yung meron tayong Hog Starter Premium, meron tayong Prey Starter Premium, meron tayong Hog Grower 1. Yan, yung pinapakain natin sa ating mga patining. Ayan. And then, syempre, ang pinaka-importante dito sa lahat, dapat proper feeding tayo. Hindi natin titipirin sa feeds kasi oras ng pagbenta, ganyan, makukuha natin yung range na 2.5 months, 66 pataas, 65 pataas yung nakukuha natin sa kanila. Yan yung kagandahan mga ka-sounds pag proper feeding tayo. Talaga makukuha natin yung target range natin na kilo. Yan, sa 2.5 months, ayan, nakuha natin yung 66, ayan, and 65 pataas. Yan yung pinaka-importante mga ka-sounds. Huwag natin tipirin pag meron tayong patining. And then lalong-lalo na yung feeds mo, premium lahat ng Vimig, talaga mabibigat sila. Kasi dati sa akin, yung mga breed ko dati, sa 2.5 months mga ka-sounds, hindi umaabot ng 60. Umaabot lang ng 40. Sa 2.5 to 50 lang yung pinakamataas nila. So ngayon, proper feeding naman tayo dati, kaya lang sa breed talaga mga ka-sounds. So ayan mga ka-sounds, ganito mga ka-sounds yung kagandahan ng pagbibreed or paggagawa ng patining, na kahit konting sakripisyo, pagpapakain sa kanila, patabain mo lang, palakihin mo lang, ayan, madumi man, sabi nila, marumi daw yung pagkakaroon ng ganitong business. Oo, inaamin ko talaga, grabe ang sakripisyo nito.
madumi kung paano ka mag-alaga ng baboy. Alagaan mo talaga sila kasi hindi lahat ng oras okay sila. Minsan nagkakasakit din. So grabe talaga ang sakripisyo at gastos mo at puhunan na ilalaan mo dito sa pagpa-farming. But for now, ito yung pinakamagandang araw na nare-receive natin. Yung pag-aalaga natin sa kanila, napakaganda kasi nga ang tubo natin yan yung nakakapagbigay ng lakas loob sa pagkakaroon ng ganitong business. Alright, so kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like and share and subscribe mga ka-sound. So salamat sa mga subscriber na laging nakantabay dito sa ating munting channel. So kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, syempre huwag kalimutan mag-subscribe at mag-comment na din sa ating comment section para lagi kang updated sa mga panibagong videos na i-upload natin dito. Maraming salamat mga ka-sound sa laging pagantabay dito sa ating munting channel. Alright?